Yo, what's up mga Lods? This is Master Admin at syempre, habang wala pa ngayon si Anibert TV, so tayo muna ang magko-cover ng video na papanoorin natin ngayon. Syempre, isa rin ako sa mga NBA fanatic. Syempre, matagal na akong nanonood ng NBA simula noon. Hanggang ngayon, talagang sumusubaybay pa rin ako sa mga laban ng NBA. Mapa All-Star man yan o regular season hanggang sa postseason, talagang tumututok tayo. Siyempre, ngayon pag-uusapan naman natin kung gaano nga ba kalakas ang isang prime region rondo. Ganito talaga siya kagaling mga lods. So, panoorin natin yung video na to galing kay Demflix. So, paki-subscribe na lang si Demflix sa kanyang YouTube channel. At syempre, wag nyo rin kalimutan na i-subscribe itong YouTube channel ni Anibert TV. So, click na lang din yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating mga NBA kwentuhan. At syempre, eto na nga, panoorin natin kung gaano nga ba kalakas itong si Rajon Rondo nung prime pa niya. Isa to sa mga talaga namang tabang-abang na point guard sa NBA. So tara, sabay-sabay na nating panoorin. So ito na. Manap ng pwesto, play na natin. Let's go! Ilan lamang ito ang mga repa sa talaga naman tumatak na plays ni Rajon Rondo. Ang mga smooth plays katulad na lamang ng mga ito ay talaga namang hindi mo matatawaran. Kaya naman sa video na ito ay halina't balikan natin ang kwento ng buhay ni Rondo at alamin kung gaano nga ba siya kagaling. High school pa lamang si Rondo ay makikita mo na ang kanyang pagiging seryoso sa larangan ng basketball. Siya ay naglaro sa Louisville Eastern High School at sa kanyang junior year ay nag-average siya ng 28 points, 10 rebounds at 7.5 assists. Dahilan kung bakit siya pinangalanan bilang 7th Region Player of the Year. Well, na-transfer siya mga repa sa Virginia Oak Hill Academy noong senior year niya at pinakita niya dito kung gaano kataas ang kanyang IQ bilang point guard. Nagkaroon sila ng 38-0 na record. Nag-average din siya ng 21 points, 3 rebounds at 12 assists. Well, natapos ang kanyang high school career as Oak Hill Academy all-time assist leader in a single season with 494 assists na kung saan nasurpass niya dito si McInnis. Matapos siya makagraduate sa high school ay agad niyang ibinigay ang kanyang serbisyo sa University of Kentucky. Sa kanyang freshman year ay madami din siyang naitulong sa koponan. Nagawa niyang pangunahan ng Kentucky at natalo nila ang mga bigating team. Yung nga lang ikinapos sila at hindi na naka-advance pa sa Final Four ng NCAA tournament. Hindi naman natin maitatanggi na depensa ang pangunahing asset ni Rondo. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit nakapag-set siya ng Kentucky record for most steal in a single season. Sumatotale 87 steals mga repa ang kanyang nagawa sa kanyang freshman. So ayun, sabi nga ni Demflix, si Rajon Rondo ang isa sa pinakamatinik na mga agaw dyan sa NBA na pinakamatinik na point guard na sobrang galing sa steal. So yun, nabanggit nga niya, isa rin to sa mga iniidolo ko talaga pagdating sa pag-agaw ng bola. Tara, tuloy natin. Year. Sa kanyang sophomore year ay nakapag-career high 12 assists siya kontra Ole Miss. Kabila ng 23 minutes lang siyang nakapaglaro dito. Nakapag-set din siya ng Kentucky record for most rebound in a game by a guard with 19 rebounds kontra naman Hawkeyes. Well, nabigyan siya mga repa ng oportunidad para maging representative ng US sa FIBA Under-21 World Championship. At talaga namang nagpamalas ng galing si Rondo dito. Dahilan kung bakit napuko niya ang atensyon ng mga NBA scouts. Ang US Men's National Under-21 Basketball ay nanalo ng gintong medalya sa Global Games na kung saan na-showcase niya dito ang kanyang totoong potensyal. Kaya naman kahit na 2 season lang siya naglaro sa college ay agad na siyang sumali sa 2006 NBA Draft. Sa kabutihang palad ay napili siya bilang 21st overall pick ng Phoenix Suns at agad din siyang na-trade sa Boston Celtics. Well, nag-umpisa siya mga repa bilang... So ito, pag-usapan natin itong career ni Rajon Rondo na halos mahigit ilang taon siya dyan sa Boston Celtics kasi dito talaga siya mas nakilala ng mga tao. So panoorin natin maigi kung ano yung mga detalye na sinasabi ni Demflix dito kung gaano nga ba talaga kagaling ang isang prime Rajon Rondo.
backup point guard ni Sebastian Telfair at nakakahati pa niya sa minuto dito si Delonte West. Sa kabutihan palad ay bago matapos ang season ay napasama na siya sa starting lineup ng Boston. Agad kayo siyang nakapag-adjust sa fast-paced at intense na laro ng liga. Naging malaking tulong talaga ang kanyang abilidad na mag-create ng mga opportunities sa kanyang teammates, kasama pa ng kanyang galing sa depensa. At syempre, kitang-kita din dito kung paano niya i-control ang Celtics offensively. Dahilan kung bakit siya napili sa NBA All-Rookie Second Team. Napasama pa nga siya sa top 10 sa steals. Bagamat maganda ang kanyang nilaro noong season na yun ay nagkaroon lamang sila ng 24-58 na record. Dahilan kung bakit hindi sila nakapasok sa playoffs. Sa sumunod na season 2007-2008, dito ay maraming nagulat dahil sa nangyari noong off-season. Nadagdag kayo sa kailang lineup sila Kevin Garnett at Ray Allen na makakatuwang na ni Rondo at Paul. So ito na nga, nabuo na dito nung taon na to, sa pangalawang taon pa lang ni Rajon Rondo, ang Big 3 na sinasabi ng Boston Celtics. Kasama nila dyan si Paul Pierce, si Ray Allen at syempre si Kevin Garnett. So tuloy natin. Panoorin ninyo kung gaano naging mabigat tong team na to para kay Rajon Rondo. Paul Pierce, nakuha nila via trade ang dalawang player na ito at nasama pa sa trade sila Telfair at Delonte West, kung kaya't nasecured na ni Rondo mga repa ang spot sa starting lineup. He quickly became a steady and consistent player. Hindi naman natin may tatanggi yun. In his 77 games played ay nag-average siya ng 10.6 points, 5 assists at 4 rebounds. Nabibigla na lamang nag-click ang chemistry ng Celtics. Si Kevin Garnett ang bahala sa paint, outside threat ni Ray Allen, opensa ni Paul Pierce at si Rondo naman ang bahala sa kailang pace. Isang pambihirang team na talaga namang mahirap tibagin. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit natapos nila ang season na may 66-60 na record na kung saan nakuha nila ang first seed. Dahil sa magandang contribution ni Rondo ay napasama pa siya sa top 5 candidate sa NBA Most Improved Player of the Year. Well, sa first round ay nakabangga nila ang Atlanta Hawks at umabot ito ng Game 7, pero mas nanaig pa din ang Boston Celtics. Sa second round naman ay nakaharap naman nila ang Cleveland Cavaliers na pinangungunahan ni LeBron James at naging dikdikan ng series na yun. Well, noong Game 5 ay nagpamalas ng galing si Rondo. Nakapagtala siya noon ng 20 points, 13 assists at 2 steals dahilan ng kanilang panalo. Umabot ng Game 7 ng kanilang series. Bagamat nakapagtala si LeBron James ng 45 points, 5 rebounds at 6 assists, ay hindi pa din ito naging sapat at tatalo pa din sila ng Boston Celtics. Sa Eastern Conference Finals naman mga repa ay nakapakbaka naman nila ang Detroit Pistons at tinapos lamang nila ang series sa Game 6 dahilan kung bakit nakapasok na sila sa NBA Finals, ang unang finals appearance ni Rondo. Dito ay nakaharap nila ang Los Angeles Lakers na pinangunahan ni Kobe Bryant at Pau Gasol, at dito ay natunghay natin kung gaano kalupit ang vision ni Rondo. Sa Game 2 mga repa ay 4 points lamang ang kanyang nagawa. Pero ang matindi dito ay 16 assists, 6 rebounds at 2 steals naman ang kanyang nailatag para sa kanyang kupunan dahilan ng kanilang panalo. Wala natapos ang series na yun noong Game 6 matapos mapabagsak ng Celtics ang Lakers. Kaya naman sa pagkakataong ito ay nasungkit na ni Rajon Rondo ang kanyang unang kampyonato. Sa sumunod na season 2008-2009 ay nagawa ng Boston Celtics ang panibagong franchise record with 19 game winning streak. Si Rondo naman mga repa ay nag-increase ang kanyang numbers. Yung nga lang ay hindi talaga maiiwasan na makriticize ang kanyang shooting. Ganun pa man ay marami pa din naman siyang nagawa sa kanyang team. Nakapag-career high 32 points siya kontra Phoenix Suns. Nagawa niya din ang kanyang unang triple-double. Napasama pa siya sa top 5 assist leader at siya din ang kauna-unahang NBA player na nabigyan ng kontrata ng Red Bull. Well, natapos ang season na yun at nakuha nila ang second seed. Yun nga lang ay masasabing pilay ang Boston Celtics noon dahil na-injured itong si Kevin Garnett. Dahilan kung bakit hindi siya nakapaglaro sa playoffs. Bagamat nawala si Garnett sa lineup ay napatumba naman nila ang Chicago Bulls sa first round. Sa second round naman ay nakaharap naman nila ang Orlando Magic na pinangungunahan ni Dwight Howard. At umabot din ito ng Game 7 kabila ng walang Kevin Garnett. Yung nga lang ay kinapos sila at natalo. Well, magpatak ng 2009-2010 ay lalo pang mababante ang stats ni Rondo. Nag-average siya ng 14 points, 10 rebounds at pinangunahan niya din ang liga sa steals with 2.3 steals per game.
Napili pa siya sa All-Star at pagdating ng April 2, 2010 ay nasira niya ang franchise record ni Bob Cousy for most assists in a single season. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit siya nakatanggap ng 5-year $55 million contract extension para sa Celtics. Well, pagdating ng playoffs ay talaga namang pinagharian nila ang Eastern Conference. Napatumba nila ang Miami Heat, Cleveland Cavaliers at nakabawi naman sila sa Orlando Magic dahil tinapos nila ang Eastern Conference Finals noong Game 6, dahilan kung bakit nakapasok ulit sila sa NBA Finals. Dito ay nakaharap nila ang Los Angeles Lakers at talaga namang gigil ang bawat kupunan na masungkit ang kampyonato. Sobrang solid ng depensa. Sa kasamang palad ay napatumba sila ng Lakers noong Game 7. Sa mga sumunod na season ay si Rondo pa din ang nanatiling maestro para sa Celtics offense. Pero sa kasamang palad ay napag-alaman mga repa na napunit ang kanyang ACL noong January 27, 2013, dahilan kung bakit hindi na siya nakapaglaro sa huling parte ng 2012-2013 season. Bagamat nawala siya sa huli ng season, ay pinangunahan pa din niya ang NBA sa assist. Dahil sa kanyang natamong injury, unti-unti nang nagbabago ang laro ni Rondo. Kaya naman pagdating ng December 18, 2014 ay natrade na siya papunta sa Dallas Mavericks. Sa matotal ay 2 beses siya naging assist leader, 2-time All-Defensive Team selections, All-NBA Third Team selection, at 3 beses din siya naging All-Star bilang Celtics. Sa kanyang unang season sa Dallas Mavericks ay mahalatang hirap siya talang i-adapt ang sistema ng Dallas. Nagkaroon pa nga sila ng tensyon ng kailang head coach na si Rick Carlisle. Well, masasabing nag-improve ang depensa ng Dallas dahil sa addition ni Rondo. Ngunit sa kabilang banda ay anime umurong ang kailang opensa. Nakapasok naman sila sa playoffs ngunit simula Game 2 sa first round ay hindi na siya ipinasok pa sa laro dahil walang chemistry si Rondo sa team. Kaya naman pagdating ng July 13, 2015 ay lumipat na siya ng team at pumirma ng 1-year $10 million contract sa Sacramento Kings. Nakakatuwang niya dito ang prime DeMarcus Cousins at naging maganda ang kailang chemistry. Nag-average siya ng 12 points, 6 rebounds, 11.7 assists at 2 steals. Sa kabila ng maganda niyang performance ay hindi sila nakapasok sa playoffs. Sa sumunod na season, July 7, 2016 ay pumirma naman siya ng 2-year $28 million contract sa Chicago Bulls. Dito ay nakasama niya sila Dwayne Wade at Jimmy Butler. Sa kabutihan pala din nakapasok naman sila sa playoffs. Dito ay makikita at mararamdaman mo ang epekto ni Rondo sa playoffs. Nakaharap nila dito ang top-seeded Boston Celtics at natusilid nila ang Celtics sa pangunguna ni Rondo. Yung nga lang ay nadali ng injury ang kanyang right thumb dahilan kung bakit hindi na siya nakapaglaro sa buong series na yon. Matapos nga siyang mawala sa lineup ay hindi na nahanapan ng Bulls ang rhythm kung kaya't natalo sila noong Game 6. Well, to put things into perspective, nag-average si Rondo ng mga repa ng 11.5 points, 8.5 rebounds, 10 assists at 3.5 steals. Talaga namang malaking kawalan sa Bulls ang pagkawala niya sa lineup. Well, nang matapos ang season ay winave din siya ng Chicago Bulls dahil na din siguro sa kanyang natamong injury. Sa kabutihan palad ay pagdating ng July 19, 2017 ay pumirma naman siya ng 1-year $3.3 million contract sa New Orleans Pelicans. Pagamat na-ruled out siya ng 6 na linggo dahil kailangan niyang sumailalim sa surgery, ay nakabalik naman siya noong November at makalipas ang isang buwan December 27, 2017 ay nakapag-set na siya ng franchise record with a career high 25 assists kontra Brooklyn Nets. Siya ang pampitong player sa kasaysayan ng NBA na nakagawa ng 25 assists. Pagdating ng playoffs ay nakaharap nila sa first round ang Portland Trail Blazers at naswept nila ito. Sa second round naman ay nakabangga naman nila ang Golden State Warriors at sa Game 3 ay nakapagtala si Rondo ng 4 points, 21 assists at 10 rebounds kung kahit nasungkit nila ang game na yon. Yun nga lang ay hindi na sila nakatikim pa ng panalo. Tinapos ng Warriors ang series sa Game 5. Sa sumunod na season 2018-2019 ay napunta naman siya sa Los Angeles Lakers at siya ang ina-expect ng karamihan na maging mentor ni Lonzo Ball. Sa kanyang debut game bilang Lakers ay nakapagtala siya ng 13 points at 11 assists kontra Blazers at makalipas ang 2 araw ay dito ay natunghay natin ang bakbakan ng 2 Chris Paul ay ni Rondo at Chris Paul. Kitang-kita mga repa sa video na nagka-watcha ang 2 player na ito. Sabi kasi ni Chris Paul ay di umano'y dinuruan daw siya ni Rondo kung kahit ganito ang kanyang ginawa kaya naman nauwi ito sa suntukan. Well, sa season 9 ay hindi sila nakapasok sa playoffs.
Pero pagdating ng 2019-2020 season ay anime pumubor sa Lakers ang ihip ng hangin. Gumanda kasi ang laro at ang kailang lineup. Nadagdag sa kanila sila Danny Green, Bradley, Morris at itong si Dwight Howard. Kumpletos regados ang Lakers that time. May outside threat, opensa, depensa at malalim pa ang bench. Talaga namang na-dominate nila ang Western Conference. Tinalo nila ang Blazers, Rockets at Denver Nuggets at lahat ng mga ito ay tinapos nila ang series sa Game 5 dahilan kung bakit nakapasok sila sa NBA Finals. Dito ay nakarat nila ang Miami Heat na pinangunahan ni Jimmy Butler. Well, naging malaking tulong talaga si Rondo para sa team. Natapos nila ang series na yun noong Game 6 matapos makapagtala si Rondo ng 19 points, 4 rebounds at 4 assists. Halos 12 years mga repa ang kanyang nilagari bago siya makatikim muli ng kampiyonato. Well, siya ang pangalawang player sa kasaysayan ng NBA after Clyde Lavellette na nagkampiyon sa Lakers at Boston. Ang kanyang 105 assists noong 2020 NBA playoffs are the most by a bench player in a single postseason since 1971 playoffs. Nang matapos ang season na yun ay nagpalipat-lipat na siya ng team. Napunta siya ng Atlanta Hawks, Clippers, Grizzlies. Muli naman siya nakabalik sa Lakers noong 2021 pero agad din siyang na-trade papunta naman sa Cleveland Cavaliers. Nang matapos ang 2022 season ay hindi na siya muli pang pinaglaro dito. Sa ngayon ay wala siyang team na pinaglalaruan at kasalukuyan siyang himas rehas mga repa. Naaresto kayo siya dahil nahulihan siya ng mga drug paraphernalia, marijuana at baril. Well kayo mga repa, isa din ba kayo sa humanga at bumilib sa kalibre ni Rajon Rondo? Comment down below. So ayun, hindi naman natin may tatanggi na talagang tumatak itong si Rajon Rondo sa liga ng NBA sa kanyang mga signature move na mga fake pass, galing sa depensa at sa kanyang mga smooth plays ay talaga namang hindi mo matatawaran. So kung nagustuhan niyo itong video, huwag niyo kalimutang i-subscribe itong Anibert TV at syempre sa Facebook page na Anibert Aseñas. I-follow nyo rin yan. So yun lang, Master Admin, peace out!